Magandang araw po sa ating lahat mga ka-stroke. Ako po si Dexmenian Flores, isang stroke survivor. So paano ba nag-umpisa? Gumalaw ang aking kamay at halos ay bumalik na sa normal. Ayan. Ako po ay tinamaan ng stroke na hemorrhagic at talagang paralyzed po ang aking kalahating katawan at kanan po andun naman sa akin. So ibabahagi ko po sa inyo kung paano nag-umpisa ang paggalaw ng aking kamay. So samahan niyo ako hanggang sa uli, at kung bago ko pa lang po sa aking channel ay please like, subscribe at then yung ring i-hit ang notification bell para updated tayong lahat sa ating video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. So, umpisa na po natin. Una po, sa table po, kailangan nakahang ang ating pong pinakakamay. Tapos nakapatong po ang forearms. Lampas po ang kamay. Ayan. Tapos sunod po natin gagawin ay iikot po natin siyang ganyan. Ayan. Tapos ibabalik natin. Ito po ay para po doon sa wala pang galaw ang kamay. Dito po nagumpisa ang paggalaw ng aking kamay. Gagawin po natin yan ng kahit 10 repetition o 5 repetition. Isasample ko po sa inyo ang 5. Ganito po. Ayan. 1. Tapos balik. Itutulak po ng malakas na kamay. Tapos ulit-ulit. 2. 3. 4 and 5. Ulit-ulit po natin gawin yan, pero mas maganda kung gagawin natin ng mas marami. Mga 10 repetition, ulit-ulit na, tapos pagkakatapos ng 10 repetition ay 3 sets siya. Magpapahinga ng 5 minutes, tapos ulitin ulit natin. Ayan. Pero kailangan, bago natin gawin yon, kailangan nakarelax ang iyong isip at saka ang iyong puso. Kailangan panatag ka. Dapat mag-inhale, exhale ka muna. Mahalaga rin mag-inhale, exhale bago mag-umpisa. Gawin natin yan malimit. Ang second step po na ginawa ko ay papaganito naman po. Ayan. Up and down. Sagad po sa baba. Sagad. Ayan. Tapos sagad din pataas. Ayan. Ayan. Sisigala po natin. Pwede natin gawin yan ng 10 repetition o mas higit pa. Gamit din ang malakas na kamay. Katulong. Ayan. Ulit-ulit din. 1, 2, 3, 4, and 5. Sunod po ay side to side. Ayan. Gamit din ang malakas na kamay. Ganon din po ang hawak. Ayan. Doon po now. Ayan. Tapos dito po. Ayan. 1, 2, 3, 4, and 5. Ulitin din natin, gawin din natin yung paulit-ulit. Mas gawin natin ang mas marami pa. Kahit natin 20 repetition. Ulit-ulit para siya ay lagi na igagalaw ang joint ng ankle. Ng wrist. Pag-ganyan. Ayan. Tapos sa sunod na gagawin natin ay circle. Ayan.
Ayan. Paikot po. Ayan. Gawin natin repetition din. Per sample, 5, 1, 2, 3, 4, and 5. Then clockwise. Babalik natin. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Para ma-training yung kanyang wrist, kailangan siya may galaw na may galaw para may balik sa ating brain at mabasa ulit ng brain, ibabalik sa kanya kung ano ang kanyang dating galaw. Ang susunod nating step ay itatapon natin siya. Ayan. Pero hindi naman po siya yung kalakasan. Basta tama-tama lang. Ganyan po natin. Ayan. Makikita po natin, nagkakaroon po ng reaksyon ang kamay pag pinapalo. Ayan. Umangat po siya. Ayan. Ganyan. Itatapon natin siya ng itatap. Ayan. Parang gigisingin natin yung natutulog yung ugat. Ayan. Kasi yung ating brain at ang ating kamay ay nag-disconnect. Nawalan po siya ng connection. Kaya, gigisingin natin siya para ibalik sa brain at ibabalik naman ng brain ang dati niyang galaw. Ayan. Kasi, hindi na siya nagkukumand nagkukumand ng brain pero hindi siya sumusunod na. Kasi sa dami ng namatay na cell sa ating utak, simulan tayo na stroke, yan, kagaya ng ischemic at saka ng hemorrhagic, ay marami ang halos namatay na cell na dapat magkukumand sa kanya para gumalaw, ay nawala na yon. At hindi na rin siya nakakapag-produce ng oxygen. Marami na nawala ang oxygen. Kaya siya ay ating gigisingin. Gawin natin ang gawin yung mga step na yon. Tapos pataob naman, sa ibabaw naman, dito, ayan. Ayan. Nagkakaroon po ng reaction ang kamay pag tinatapik na ganyan. Ayan. So, gawin din natin yan. Kahit mga 5 minutes o mas higit pa. Ayan. Basta wag naman yung malakas na ganyan. Kasi masakit yun eh. Siyempre, pagka baka inayamot na, no? At matagal na hindi gumagano, baka ganito pang gawin yun. Pero hindi po ganon. Tinatampan po para nararamdaman ng balat. Kaya, mas maganda ganyan. Tinatap na ganyan. Ayan. Gawin po natin yan. At saka dito po sa ibabaw. Ayan. Nagkakaroon po ng reaction ang kamay. Ngayon, pag nagawa natin yung ganon tap, ay ito, ididiretso naman natin ang daliri. Ayan. Ganyan. Hayaan natin siya kusang tumaas yan. Babalik yan na ganyan eh. Pero, wala siyang galaw. Hanggang doon lang. Ayan. Ayan. Yan po ang ating practice. Kung siya ay may galaw na, kahit kaunti, ibubukas po natin ganyan. Ngayon, kukulos yan. Ang pinaka-malimit po talagang standard na pag walang galaw, hanggang dyan lamang po. Hindi siya naiisarado. Ganyan lang. Ngayon, pilitin natin na i-command ang ating mga daliri. Bukas natin ganyan. Ayan, sasarang ganyan. Kahit pa unti-unti. Ayan, ganyan. Sige. O. Subukan natin. Ayan. Kahit ang ganyan lang, basta siya ay may sasarado ng konti. Ibig sabihin, nabibigyan siya ng galaw. Ayan, ganyan po. Hanggang sa may sarado. Ganyan. Kapag lagi natin ginagawa ito, napapractice siya at nasasanay siya na dahan-dahan natin siyang iniikom. Ayan, pero medyo siyempre hindi rin mawawala yung nangangatal, kumakatal. Kasi nga, hindi naikukumand ng brain, hindi siya sumusunod dahil gumawa ng cell. Kaya ngayon, igagalo natin siya na ganyan, pilitin natin siya may sarado para may balik ng ating daliri sa ating brain ang dati niyang galaw. At ibalik naman ng brain natin ang pag-command sa ating mga daliri sa dati niyang galaw. Ganyan po. Gawin po natin ang gawin yan. Ayan. At mabibigyan natin ng galaw ang mga daliri. Ayan. Umpisa natin dito sa forearm. Pag nakahuli natin gagawin ay meron tayong suklay. Ayan. Mas maganda kung ganito suklay, yung parang blade siya.
Ayan, mas maganda to kaysa sa brush. Ganito po dapat na suklay. O kaya yung suklay ng mga panlalaki. Yung ilalagay sa bulsa sa likod. Ayun, ganun po. Maganda po yun, ganito. Susuklayin po natin siya. Hindi po naman tayo manunuklay. Ang susuklayin natin ay ang forearm pababa. Ganito po. Simula po dito sa joint. Ay susuklayin natin siya. Itutulak natin pababa. Ganito rin po. Ayan. Ayan o. Nagkakaroon po ng parang pakiramdam na may gagalaw niya. Yung daliri niya. Ganyan. Parang ginigising siya eh. Ayan. Dito po sa ibabaw ng forearm. Dito po sa maitim. Tapos doon po rin sa maputi. Ayan. Ayan. Ganon din po. Simula rin po rito sa joint. Ayan. Ganyan-ganyan natin. Hindi naman siya madiin na madiin. Parang katamtaman lamang, yung talagang mararamdaman. Ayan. Buong forearm po, ayan, dapat ay sinusuklay pa baba. Nagigising po ang kanyang nerve. Ayan. Ayan. Para may balik sa brain. Gawin din natin yan ng paulit-ulit. Araw-araw kung maaari. Parang bigyan ng garaw. Dahil yan ay ginawa sa akin ng isang physical therapist na talagang napakagaling din. At napagalaw niya ang aking kamay. Pero nung gumalaw ang aking kamay, ay mahigit na po ng 6 na buwan. So, ibig sabihin, lumampas po ako sa golden period na dapat ay maigalaw siya bago mag 6 months. Pero ako po ay nakalampas doon. Nag-1 taon pa po ako doon, kahit bago ko pa siya napagalaw. Tapos ako na po ang nag-develop noon. Sa totoo lamang po, wala pong halong biro. Ay yun po ang talaga napatunayan ko na nag-umpisang gumalaw ang aking kamay. Ang pagtatap at saka yung pag-ikot na ganyan, gawin natin yan. Kung maaari, araw-araw. Huwag natin pagsasawaan dahil dyan kukuha ng galaw ang ating kamay na hindi gumagalaw. So, ibig sabihin nun, may babalik niya sa brain, ibabalik naman ng brain ang kanyang dating galaw. Para matandaan niya ang dating galaw. Matandaan ang kamay. Wala naman kasing pilay ang ating kamay eh. Wala siyang injuries. Talaga lamang namatay ang cell. May pakiramdam nga eh. Namatay lamang ang cell na dapat magkukuman sa kanya. Kaya hindi siya gumagalaw. So, ang sikreto dyan ay kailangan ginagalaw siya ng ginagalaw sa araw-araw. Kung maaari talagang lagi tulungan natin na malakas na kamay. Kung wala kang therapist, gawin mo yon. At malaki ang may tutulong yan. Ikaw na rin ang makakaramdam niyan na gumagalaw ang iyong kamay unti-unti. Tapos ikaw na magde-develop niyan. Gagamit ka na ng mga gadgets na kagaya ng dumbbell o mga rubber. Ayan, kailangan gumamit ka niyan. Dire-diretso dapat ang pag-training dyan. At talagang hindi tinitigil. Pag natigil yan ang matagal na walang ginagawa, na nakaupo ka lamang na walang ginagawa, bumabalik ulit ang pagbigat niya. Kaya dapat tuloy-tuloy siya para maibalik yung dati niyang galaw. Kahit hindi siya 100% ay yung makasabay ka sa normal na pamumuhay. May galaw mo ang iyong kamay. Magamit mo sa kapaki-pakinabang na bagay. At kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan dapat ikaw ay panatag ang loob. Kailangan nakakonsentrate ang iyong isip, nakapokus sa kamay. Kailangan focus ka sa iyong ginagawa. At kailangan talaga pati ang iyong damdamin, ang iyong puso ay panatag din. Kailangan na tanggap mo na kung ano nangyari sa iyo. At mabilis ang magiging progress ng paggalaw ng iyong kamay. Dahil kung ikaw ay mayroon pa rin galit sa dibdib at inggit, ay nakakatagal yan ng pag-recover, pagbawi ng paggalaw ng ating kamay. Sapagkat ang mga ganyang galit at saka mga inggit, ayan ay nasa mga negative effect. Kailangan lagi positibo din ang ating iniisip. At isa pa, kailangan may motivation, kailangan may tiwala ka sa iyong sarili, at kailangan determinado kang gumaling. Maniwala ka sa iyong sarili na ikaw ay gagaling. At kailangan makikooperate ka sa iyong sarili. Ang ibig natin sabihin ay tulungan mo ang iyong sarili. Tinutulungan naman tayo ng Diyos. Tulungan mo ang iyong sarili. Dahil sa iyo nakasalalay mismo, ikaw ang mas magpapagaling ay ang iyong sarili. Kailangan determinado ka talagang gumaling.
Kailangan maniwala ka sa iyong sariling kakayahan. Kailangan walang galit, panatag ang isip. Ganon dapat para mabilis ang progress. Dahil pagka nasa negative side ka, napakatagal ng progress. Pero bagamat ginagawa natin yun, talagang may katagalan talaga ang progress ng pag-recover, paggalaw ng ating kamay at saka ng paa. Dahil ang stroke na tumama sa atin ay hindi biro. Ito po ay major stroke kagaya ng ischemic at ng hemorrhagic. Hindi po naman tayo mild stroke Major stroke po ang tumama sa atin. Kaya kailangan labanan natin, may pag-asa pa. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya pahalagahan natin ang binigay ng itaas na second chance ng ating buhay. Bigyan natin ang kabuluhan yun. May buhay pa, may laban pa. Yung mga nawala sa iyo ay babalik yan ng mas higit pa. So maraming salamat po at lagi natin tatandaan, tayong lahat ay gagaling, lalakas at titigas. Especially sa mga boys, di ba? So maraming salamat po sa panonood. Ako ulit si Daxmenia Flores, isang stroke survivor na nagsasabing maraming salamat po sa inyong lahat.